Born and raised in Mindanao, Alan Balangi vowed to fight injustices in the Bangsamoro communities. For him, his plight as a Moro represents the hopes and dreams of every Muslim longing for lasting peace in Mindanao. Andito na nga tayo sa BBL, kamakailan lamang pinatay ng Kongreso. Pero andyan pa rin yung pag-asa na magkaroon pa rin ng pagtutulok ng kaguluhan o war dyan sa Mindanao. Po ako si Maulana Balangi Amir, mas kilala sa pangalan Alan. Lumaki sa Mindanao, nag-aral sa Mindanao. Naranasan ko noon, that time martial law pa, talagang napakahirap pag nanunumbalik yung kaguluhan. Nung kami mga estudyante pa, nag-aaral sa elementarya, talagang kakaiba kaysa mga estudyante dito sa Metro Manila. Dahil nag-aaral ka, nagkakabumbahan, nagkakaputukan, halos hindi mo na maisip kung ano yung, o kaya hindi na pumapasok sa isip mo kung ano yung pinag-aaralan mo dahil doon sa takot. At kaakibat noon, ikay nangangamba na baka hindi ka makatungtong sa kolehiyo dahil doon sa patuloy na kaguluhan sa Mindanao. Lumipat ako sa Manila dahil sa ako'y umaasa na dito ko matatapos yung aking pag-aral at dito ko may pagpapatuloy yung pagtatanggol ko sa aking sektor, yung Bangsamoro. Dahil bata pa lang ako, pangarap ko na tulungan yung aking sektor. Pangarap ko na isigaw yung karapatan ng mga inaapi, karapatan ng mga kababaihan at kabataan sa Mindanao. Unang-una, nakita ko na huling-huli kami sa lahat eh. In terms of pag-aaral, yung mga eskwelahan namin, talagang mga lumang-luma na compare dito sa Metro Manila. So nakita natin na talagang malaki yung kakulangan ng ating pamahalaan. Kailangan iangat itong sektor na ito, itong mamamayan na ito, upang makakup up doon sa tinatamasa ng Metro Manila. I was the national president ng Muslim Student Association of the Philippines. Pinangunahan ko yung hanay ng mga kabataang Moro upang sumigaw sa kalsada, sa Mindiola, sa Senado, upang ipanawagan na itigil ang gulo diyan sa Mindanao. Ang all-out war ay hindi solusyon. Ang gera ay hindi solusyon. Ang solusyon ay pag-usapan ng matiwasay. Pag-usapan ng may political will. The government has been negotiating for peace for many decades now. Pero ano yung nangyayari? Parang pinapaikot lang kami. Epekto nito sa bawat mamamayang Moro. Bakit? Unang-una, kami ay mayroong sariling batas, tinatawag na Sharia, kung saan yan ay inaasam namin na maging gobyerno namin. So isa na yan, malaking epekto na yan para sa aming mga Moro. Pangalawa, pag nagkaroon tayo ng Bangsamoro, kung saan magkakaroon kami ng tinatawag na self-governance o kaya tawagin natin genuine autonomy, kami na mismo ang gagawa ng mga kabutihan para sa amin. Hindi na kami aasa dito sa Imperial Manila. Nanonood ako sa television, isang debate. Sinabi ni President-elect Duterte, sabi niya, tungkol ito sa Moro, sabi niya, we have to correct the historical injustices ng Bangsamoro. Dahil alam niya kung ano yung istorya ng Bangsamoro. Alam niya na yung mga nakasulat sa ating mga libro na pinagpag-aralan ng ating mga estudyante ay mali. Alam niya, naintindihan niya kung ano yung dapat gawin diyan sa Mindanao. Dahil halos nakasalamuhan niya yung mga Muslim leaders diyan sa Mindanao. Hindi lang yung MILF, hindi lang yung MNLF, kundi lahat yung mga
malalaking grupo at malalaking leader diyan sa Mindanao. Ito ay isang malaking responsibilidad bilang isang aktivistang Moro. Dahil alam ko, maraming umaasa sa akin sa pamamagitan lamang ng aking pagsisigaw sa kalsada upang singilin nga itong karapatan ng Bangsamoro na guminhawa yung kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng genuine o lasting peace diyan sa Mindanao. Pangalawa, ayaw kong maranasan ng mga anak ko yung aking naranasan nung ako ay bata pa. Namuntik na ako hindi makatapos o makatungtong sa kolehiyo dahil doon sa kaguluhan dyan sa Mindanao. Dahil doon sa kahirapan na aming hinaharap sa Mindanao. So, sa akin, isang malaking responsibilidad na isigaw sa kalsada ang pagpapanawagan na magkaroon ng tunay na kapayapaan dyan sa Mindanao.